Na-diagnose ako ng mild fatty. Na-diagnose ako ng mild fatty liver na for 3 years matataas ang liver enzymes ko. So as a nurse, I know what it is. Una-una, mild lang yan, tapos magsascar ang liver natin, then it actually can turn into cancer. Napraning ako, yung paranoid na talagang fear ng aking sister breast. Tapos ito, may mild liver na matataas for 3 years. Hello, my name is Fritzy Yap Kathat. I am 50 years old, currently working here in Alaska, USA, a registered nurse, a mother of 4 children, and a former Mrs. Alaska Diplomat 2022, and now I am a part-time business woman. We call it like nursepreneur. So since I am working night shift, so I usually sleep like all day and awake all night. Super busy at nagagawa ko pa rin, alam mo yon, sa church, ang chores. Pag once na hindi naman ako nag-work, I do my Zumba, online, mga hula hoop, just to keep myself, alam mo yon, healthy rin, physically. And yun, ginagawa ko siyang ibabalance lang talaga ang time ko. Na-diagnose ako ng mild fatty liver na for 3 years matataas ang liver enzymes ko. And also, may back pain ako, sa likod ko, meron akong mga varicose na talagang nagsushoot ng pain. Parang natakot ako. Bakit? Ang best friend ko, ang asawa ng best friend ko, namatay siya ng liver cancer. It actually started na sumakit lang ang tiyan niya. Nung na-diagnose ako ng liver, so as a nurse, I know what it is. Una-una, mild lang yan, tapos magsascar ang liver natin, then it actually can turn into cancer. Napraning ako. Yung paranoid na talagang fear aking sister breast. Tapos ito, may mild liver na matataas for 3 years. So nagpa-check ako ng lahat-lahat ng mga autoimmune ko dahil nga sa paranoia ko, dahil natatakot ako it will turn into something na magiging grabe nga, especially the cancer. I changed everything. Kumbaga, kulang na lang siguro, kain na lang ako ng damo. Kasi talaga naniniwala ako na ang kinakain talaga natin ang nagkukos eh. Sa ngayon, yung mga kinakain natin sa demand ng tao, yung parang marami ng modification ang kinakain natin, marami na siyang mga, alam mo yun, hindi na siya organic kumbaga. I think stress din dahil sa trabaho ko. Grabe ako kumain ng ng mga high in cholesterol. So yun ang feeling ko na nagkukos sa high ng liver enzymes ko. Actually, na-introduce ko siya ng isang stranger sa Facebook Messenger. Sinare niya lang sa akin, itry ko daw ang ganitong product. Dati na akong umiinom talaga ng mga superfood. I-introduce sa akin ng barley, tinikman ko. So nasarapan ako. Dahil nga masarap ang barley at naniniwala talaga ako ng mga superfood na yan noon pa. Yun nga lang, ang mga dati kong iniinom, hindi ko talaga kaya. Lasa talagang hindi ko kalunok. So ito nag-enjoy ako. Retest mo ako in 3 months. So ang ginawa ko, modify ko ang diet ko. Pero inom ako ng barley capsule. And thank God, alam mo, ang sinabi ng doktor after 3 months, na-normalize talaga ang aking liver enzymes. At sinabi niya, whatever you're doing, continue doing it. Hindi lang sa liver varicose ko na nag-shoot ng pain. Sabi ko, ano ba? Bakit nawala din? Kasi sabi ko siguro sa consistency na rin. At yung mga nararamdaman ko ng mga sakit, I used to get injections sa likod. Sabi ko, hindi na siya nagtitrigger. Happy talaga ako sa nagawa ng barley juice. And talagang sarap na sarap ako dito sa barley. Ay, oo naman. Ako naniwala ako, I have to be the user muna, di ba? Kasi ang hirap naman na i-recommend mo ang product na ikaw mismo hindi mo naman alam na effective, di ba? So, yun nga, sabi ko, I have to be a user first before a pusher. So, pati nga anak ko actually, sabi niya, oh my God, mom, this is so delicious. Tapos, yun na-addict na rin siya dyan. Very optimal, kumbaga, ang magkaroon ka ng healthy lifestyle. Hindi lang for me, hindi lang yung panglabas na physical na kailangan fit ka, gito. Kailangan din natin is whole approach, kumbaga. Narinig mo na yung you are what you eat. Something like whatever you feed your mind, your body, and your spirit, yun magiging resulta mo. Basta be active, keep moving. Alam mo yun, hindi mo kailangan na mag-gym. Just keep moving kahit nasa trabaho ka, every hour, get up and walk, parang ganon. Stress can kill you actually. Akala nila siguro, ganito kanila. Pero ang stress, once ma-stress ka, lahat na inflammation sa loob ng mga katawan natin. Ang spirit mo, kailangan mo rin maging healthy. Kaya i-balance mo rin ang relation mo kay Lord, to have a healthy lifestyle. Balance na lifestyle ang sa akin. Hi, I'm Fritzy Yap Kathat and I choose JC. Hindi naging normal dahil yung mata ko sa kaliwa is bumaba ng ganun. This side of my face is normal. However, itong left ko, as in talagang baba itong ganyan. It was 2019. Nung time na na-diagnose ako na nagkaroon ako ng Bell's palsy. And I'm on vacation that time. And it's supposed to be a happy vacation. Pero sadly,
hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganun. Tinamaan ako ng Bell's palsy, nasa line of 30 na ako, so sabi ko hindi na ako bata. Hi, my name is Eliezer Asis. I'm 39 years old and I'm living in Imus, Cavite. I'm a former OFW. I worked in the airline industry for 15 years and way back 2017, I was testing at Muscat, Oman. Kaya nung bata ako, when I was younger, I'm very active sa pagbabasketball and some other sports as well. Nung nakapunta ako ng Muscat, Oman, I was 35 and during that time, ang naging lifestyle ko is puro kain, tulog, trabaho, ganun lang. It was 2019. Nung time na na-diagnose ako na nagkaroon ako ng Bell's palsy. And I'm on vacation that time and it's supposed to be a happy vacation. Pero sadly, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganun. One morning, pagkagising ko, I was brushing my teeth. There is something unusual na na-experience ko. Sabi ko, ba't ganun? Pagmumug ko, yung tubig papunta sa kaliwa. Sabi ko ganun, na-stroke yata ako. So I was nervous. I called my mom. Nagpa-BP ako sa kanya. I even checked myself in the mirror. Sabi ko ganun, baka mamaya may tumatabingin na sa akin. So we decided to go to the hospital and check with the ENT. And then, doon na-detect na meron akong Bell's palsy. I was shocked na ganun yung mangyayari sa akin. So sabi ko ganun, paano na yung trabaho ko? Hindi ko alam kung ano yung magiging outcome sa akin. Pero sabi naman niya, magagamot naman daw. Nag-undergo ako ng rehabilitation and physical therapy. It was there na na-experience ko na kinukuryente yung mukha ko while I was taking some steroids para at least umampat yung mukha ko, umokay. So merong naiwang bakas. Ang naiwang bakas is na-damage yung left eye ko. Hindi naging normal dahil yung mata ko sa kaliwa is bumaba. Tinamaan ako ng Bell's palsy, nasa line of 30 na ako, so sabi ko hindi na ako bata. This side of my face is normal. However, itong left ko, as in talagang baba itong ganyan. I tried to check the internet, ano ba yung nagiging cause ng Bell's palsy, pero walang makapagsabi. So, I discovered JC Organic Barley, which is, yung barley, I don't have any total idea about this supplement. And sabi ko, what I want, kaya ako siya iniinom kasi gusto ko mas bumata pa. And I want to change the lifestyle. So, gusto ko siya isama dun sa everyday life ko. Alam mo, sa totoo lang, wala akong idea about sa lasa ng barley. Pero nung natignan ko yung JC Organic Barley, matamis, masarap, hindi mapakla. Kasi, sabi nila, lasang damo daw. Pero sa totoo lang, nung natikman ko siya, hindi siya lasang damo. Masarap siya. Kaya pala, kahit yung mga ibang bata, nasasarapan din sa JC Organic Barley. And only to find out one day, there is one person, actually hindi lang isa marami, na nakapagsabi na, uy, bumabata ka. Uy, umaayos yung mukha mo. Ang daming nakocontribute sa katawan. And I believe ito yung isang supplement o isang bagay na nakatulong sa akin para maka-fully recovered doon sa naranasan ko Bell's palsy. As you can see, no, yung mukha ko medyo okay. Truly, sobra ko siya ma-recommend. Actually, ginagawa ko na siya. Tako yung mga ibang mga testimonies doon who's having different condition like yung high blood, diabetes. So if you were going to ask me ko, i-recommend ko siya, yes, oo. Mas mahal yatang magpagamot sa ospital kaysa uminom ng healthy na drink like JC Organic Barley. It's very important if you want to live healthier, mas sumaba pa yung buhay mo. You should be mindful about the food na tinitake mo. You should be mindful about sa ginagalaw mo na let's say if you are workaholic, no, alam naman natin yan, no, hindi naman natin naiiwasan yung mga ganung bagay. Dapat alam mo kung paano mo isisingit yung mga bagay na mas makakapagpalakas sa'yo. Ako, malaki yung binago ko dahil nagkaroon ako na experience na hindi ko naman ini-expect. It's a lesson na din, no, kung bakit mo na-experience yan, just like me. So I need to set a standard sa sarili ko para at least makuha ko yung goal ko, makuha ko yung mga bagay na para sa pamilya ko, para mas sumaba pa yung buhay ko. Hi, I'm Eliezer Asis and I choose JC. Most of pimples ko andito sa part na to. Nakailang derma na ako. Tapos hindi siya nawawala. I mean, mawawala siya pero babalik ulit. So ang sakit sa bulsa. And at the same time, ang sakit din sa mukha kasi piniprick nila. Outdoor gym. Nung time na nag-pandemic, sobrang nagsabay din yung lose ng self-esteem ko kasi sumabay din yung pimples ko, yung breakout, tas ang taba ko, kaya parang feeling ko sobrang baba ng self-esteem ko that time. Simula siya nung pandemic po actually kasi lagi ang mode of transportation ko is angkas. So yung pollution nun, lagi kong nakukuha, tas naka-face mask pa, sobrang init, everyday iba-iba lang yung location. So pagdating ng bahay, pollution ulit, ganyan, sobrang kati sa balat, sa skin. Most of pimples ko andito sa part na to. Nakailang derma na ako, tapos hindi siya nawawala. I mean, mawawala siya, pero babalik
nabalik ulit. So, ang sakit sa bulsa. And at the same time, ang sakit din sa mukha kasi piniprick nila. Tapos, ang nangyayari, mag-iiwan siya ng mark. So, babalik ka ulit. Another session ulit. Sumigyan ka nila ng medication para i-treat yun. So, ulit-ulit lang din. Pupunta ka doon, ipiprick nila, magkakahol, pupunta ka ulit para... So, nakakapagod. At the same time, masakit na sa mukha, masakit pa sa bulsa. Nag-try din ako ng iba't ibang Rejuve noon. Nag-try ako ng Rejuve, nag-try ako ng Derma. Nag-e-effect siya, pero sobrang sakit sa balat. Tapos susunugin niya yung balat mo, mamumula. So, sobrang hassle yun, lalo na kung ikaw is kailangan nakaalis yung mask mo. Ang pangit na nagtutuklap yung balat. So, tinigil ko ulit yun. Pag tinitigil ko yun, nabalik ulit sa dati. So, ang parang pinakang rotation ko, dapat mag-rejuve ka ulit para ma-achieve mo yung ganun. Pero, mag-suffer ka sa pamamalat. Sobrang stress ko that time. Hindi ako nakakatulog na maayos. Tapos, siguro yung sa pagkain ko rin, siguro hindi healthy na din yung kinakain ko that time, more on oily. Yan. Pero hindi mo maiwasan kapag yun yung available dun sa tindahan or sa karinderya namin. Parang na-compromise ko yung pagkain ko ng healthy kasi lalo na kapag stress ka or kung ano lang yung convenient, yun na lang din yung kinakain ko. Actually, si BC Organic Barley is nirefer lang ng isa sa mga friend ko. At first, hindi talaga ako umiinom kasi ang nasa isip ko pang matanda siya. Pang may mga diabetic, ganyan, may nararamdaman. So, ang naghahanap talaga nun is si Lola and si Nanay. Actually, nung una medyo na-curious ako kasi color green, parang matcha. Mas maganda siya kapag may ice. So, ang dami palang pwedeng gawin. Mismo cookies, ganyan. Kaya sabi ko, ay siya nga, napapansin na rin yung friends ko. Sila actually nakapansin, girl, parang mo nawawala na yung pimples mo, anong ginagamit mo? Sabi ko, wala namang ginagamit, lasing pa lang din.